tumawag yung employer sa akin. Tapos nung pagkaano yung tumawag na sa akin, ang saya-saya ko, tumalon pa talaga ako. Iniisip ko, ano kayang magiging buhay ko doon? Sabi ko sa sarili ko, matulungan ko na yung magulang ko. Pagbaba ko ng airport, dinadalangin ko kay Lord na sana maging mabait ang employer ko. Bali, ang alam ko, Dubai ang punta ko. Tapos nung ano na kami ng Dubai Airport, sabi sa akin ng agent ko, hindi kasi Abu Dhabi kita dadalahin. Yung mangyayari sa'yo doon, hindi mo pa alam eh. Hindi mo pa sigurado yun eh. Pag mag-uumpisa ka na naman eh. Sa unang araw ng amo ko, napakabait niya. Pinakain niya ako. Pero pagdating ko doon, pinagtrabaho niya agad. Pero pinapakain pa niya ako noon. Ang bait niya sa akin. Nung sinahuran po ako ng amo ko, masaya po ako. Binigay ko na yun agad sa mga magulang ko. Kasi gusto ko silang matulungan. Yun lang ang pangarap ko. Gusto ko silang mabigyan ng pera. Lahat ng pangangailangan nila, mabigay ko sa kanila. Okay lang po, ma, huwag kayong mag-aalala sa akin. Mabuti naman po ako dito, okay naman po yung kalagayan ko. Kahit hindi. Kaya lang nung sumama na yung amo ko, yung sinasaktan niya ako, hindi na ako masaya. Kaling nung nandun ako sa amo ko, sabi ko, akala ko maganda dito sa sa Abu Dhabi. Yun nasabi ko sa kasamahan ko dati. Yung pala, bahay pala ng Satan ang napuntahan ko. Sa trato ng mga sponsor namin, parang walang awa, para bang hindi ka tinuturing na tao. Baba lang talaga ang tingin nila sa'yo, sa amin. May tumawag sa akin ng yung na-stroke ng mama ko. Man ako nakatulong sa mama ko sa oras na nangangailangan talaga siya sa akin. Kahit man lang, isang dirham man lang, hindi wala talaga akong napadala. Kung andun pa ako, siguro kung mabait na yung amo ko, kahit anong hirap ng trabaho, kakayanin ko para lang sa mama ko, lalo na ngayon. Sabi ko nga kung yung nalaman ko na ganyan na nangyari sa mama ko, sabi ko, sana hindi na lang ako umalis sa amo ko, kahit na ganun siya, para lang masuportahan ko yung mama ko, lalo na sa gamot niya ngayon. Kaya nga sabi ko, noon pa ko sa embassy, ano kaya kung nangyari sa mama ko na ginawa talaga siya sa araw na yun niya, tapos andun ako. Naisip namin na magpapauwi tayo ng mga tinatawag nating mga kapatid na nahirapan sa trabaho at doon nabuo yung Give Me 5 Kapatid. Unang-una, ang ating chairman, si Mr. Pangilinan, ay inikaya tayo na magkaroon ng isang activity or project para ang tawag natin ang corporate social responsibility. No? At naisip namin para sa TV5 International, gusto namin ibalik dun sa mga Pilipinos na ating sinisilbihan sa lugar nila. Doon nabuo yung idea na humingi ng kontribusyon galing sa mga subscribers ng OSN at Kapatid TV5 sa Abu Dhabi. Sabi namin kung ano man ang ma-erase natin na funds ay tatapatan ng OSN at TV5. Punta namin sa taas, nung pinatawag kami ng taga-opisina, na yun na sinabi niya sa amin na sila daw yung taga-OSA na magbigay sa amin ng ticket. Kung
na kasi makakauwi na ako. Hindi ko na-expect kasi nga wala akong kapira-pira na pabili ng ticket yun. Sobrang excited, hindi na ako makakatulog at that time. Lagi na lang ako nagpipintuhan, talagang talagang excited. Malaking relief, no? Na natulungan natin sila at higit doon, parang safe sila. Na nandito na sila at hindi na sila nawawala, makakasama nila ang pamilya nila. Dahil nga mag-uumpisa sila ng bagong buhay, together with OWA, gumawa tayo ng some sort of repatriation program o isang kabuhayan, no, para makapag-umpisa ulit sila. So sa tulong din ng TV5 Foundation at saka PLDT Smart Foundation, nagbigay tayo ng 20,000 pesos sa bawat isa. Buti na lang binigyan kami ng OSN kapatid TV5 ng pamuhunan, at least makakatulong na ito ng malaki sa mga nanay at tatay ko na makapagsimula para magkaroon ng kaunting kita. Pagdating ko doon, siyempre yung anak ko at saka yung mama ko. Tingin ko sa kanila na miss na miss ko na sila. At saka mahal ko din sila. Kwento ko din yung nangyari sa buhay ko nung nasa Abu Dhabi ako. Ay po. Okay. Isa ni Mati. Isa ni. Ay po. Basta. Okay lang. Ay. Yung mama ko, hindi ko kalain na pag-uwi ko, ganito na siya. Kasi pag-alis ko po, napaka-ano pa niya, napakalakas pa. Tapos ngayon, nalagdag mo ng ganyan na siya. Masakit din kasi mas ano pa ako. Wala ko na itulong sa kanya. Napakasakit akong lumuwal sa kanya. Tapos ilang buwan lang kami naghiwalay, ilang buwan lang hindi niya ako nakita, hindi niya ako nakilala. Napakasakit, parang ganun pala yung dapat pala parang mas kunang po man na importansya yung pamilya mo, lalo na yung anak mo. Hindi pa niya nakaulit siya nga. Wala siya kung ano pa rin kasi yung kuwan. Salamat ni kayo yung sinitubangan po. Yung ating corporate social responsibility ay hindi lang para sa Middle East, no? Para din sa ibang mga lugar na kung saan tayo nag-umpisa na, tulad sa Guam at susunod sa USA, no? Ngayon, ang pakay namin talaga ay kung ano yung nababagay sa lugar na yon. Sa Middle East, dahil nga karamihan ay mga OFWs na gusto makauwi, yun ang ating tulong sa kanila. Simple lang mensahe natin, ang TV5 ay nandito na ngayon para maging isang kapatid sa ating mga overseas Filipinos. Nais natin ay makagawa ng isang komunidad ng mga kapatid na Pilipino abroad. Give me
5 kapatid. Give me 5 kapatid. Give me 5 kapatid. Give me 5 kapatid. Give me 5 kapatid!